Meron ako. Meron din ako. Kasi si Tita Tessa ko din meron. Nicole. Ikaw, binabantayan mo rin ba ang dibdib mo? Ito si Tessa, isang 40 years old na Pilipina. Regular siyang nagbe-breast self-exam. Pero ngayong araw, parang may kakaiba. Hala? Ano kaya ito? Ang kanser sa suso ang pinakakaraniwang uri ng kanser sa mga kababayan ng Pilipino. Ito ay bumubuo ng 31.2% ng lahat ng bagong kaso ng kanser sa kababayan noong 2020. Ayon sa DOH, 3 sa bawat 100 Pilipina ang madadiagnose ng kanser sa suso. Maraming kaso ng kanser sa suso sa Pilipinas ang na-diagnose na sa huling stage na nagpapababa sa chance ng Ano-ano nga ba ang mga red flags na dapat bantayan sa breast cancer? Bukol na matigas, hindi gumagalaw at hindi masakit. Pangangapal ng balat, parang balat ng orange. Pagbabago sa hugis o laki ng suso. Hindi pantay na suso. Paglubog o pagkakaroon ng sugat sa upo. May lumalabas na dugo o discharge mula sa suso. Pamumula, pagkati, o paggaspang ng balat. Kasi mga sintomas mo mukhang cancer sa suso ito. Pero Doc, bakit po ito nangyari sa akin? May nagawa po ba akong mali? Maaaring may mga risk factors na nangyari na wala sa inyong control. Ano pong mga risk factors na yun? Ang mga risk factors ng cancer sa suso ay edad na 60 years old pagkaas, history ng cancer sa suso o ovaryo, history ng cancer sa pamilya, maagang pagkaroon ng regla, matandang pag-menopause, hindi nagkaanak, paggamit ng oral contraceptive pills or hormone replacement therapy, history ng radiation exposure, labis ng timbang at magiging obese yung pagkatapos mag-menopause, pag-inom ng alak, pagkakaroon ng mutation sa BRCA1 and BRCA2 genes. Doc, paano pong gagawin kung may nakapangbukol sa dibdib? Ganong umaga po, ako si Dr. Serrano, isang breast surgeon oncologist. At ngayong araw, aalamin natin ang mga test na ginagawa para matukoy kung cancer na ba ang isang. Importante na malaman natin na ang uri ng imaging ay depende sa edad ng pasyente. Para sa mga babae na mas bata sa 30, kadalasan ay ultrasound ang unang ginagawa. Para naman sa mga edad 40 pataas, tulad ni Tess, standard na ang mammogram. Ang mammogram ay isang X-ray exam na ginagawa sa iyong mga suso. Ang layunin nito ay upang matukoy kung mayroong abnormal na tissue sa dibdib mo. Malalaman din ng maaga kung kinakailangan ng iba pang pagsusuri. Sa mammogram, iko-compress ang suso upang masuri ang laman ng bukol. Meron ding ultrasound sa dibdib na saan maaaring makita ang cyst na puno ng basido na hindi makikita sa mammogram. Kung may nakitang abnormal sa mammogram and ultrasound, nagsasagawa ng biopsy o pagtanggal ng peso ng suso sa kahinahinalang lugar upang matukoy kung ito ba ay naglalaman ng cancer. Karaniwan nang ginagawa ang core needle biopsy para makumpirma ang diagnosis at mapagplanuhan ang tamang gamitan. Tandaan, kapag maagang nakita ang cancer sa suso, maaari itong magdulot ng mas magandang resulta sa paggamot, mas kakaunting side effects, at mas makakatipid sa gastusin sa paggagamot. Kaya ko ba ito? Ang iyong gamutan sa cancer ay kailangan iakma sa iyong kagustuhan at sa uri ng iyong cancer. Maraming uri ng paggamot dahil hindi lamang isa ang mukha ng cancer. Pwede magsagawa ng mastectomy o pagtanggal ng buong suso kung kinakailangan. Kilala rin ang lumpectomy or partial mastectomy kung saan aalisin lang ang tumor at ang paligid ng tumor upang matiyak na maaalis ang buong masa ng option ng mga systemic therapies tulad ng chemotherapy, hormonal therapy, at targeted therapy. Nakadepende sa stage at uri ng breast cancer ng pasyente kung ano ang naangkop na gamot. Ang hormonal therapy naman ay ginagamit sa mga hormone-positive breast cancer para mapigilan ang epekto ng hormone tulad ng estrogen at progesterone sa paglaki at pagkalat ng breast cancer sa katawan. Kabilang na dito ang sikat na tamoxifen. Meron ding radiation therapy na binibigay sa mga pasyenteng nagpasyang mag-lumpectomy at kadalasang ginagawa pagkatapos ng chemotherapy.
Marami pang paraan para labanan ang breast cancer, kaya mahalaga ang tamang impormasyon at gabay ng iyong doktor. Ano nang gagawin ko pagtapos ng surgery? Harapan ka sumunod sa nakatakdang follow-up schedule base sa uri ng cancer, natanggap na lunas at pangkalahatang kalusugan. Kumonsulta sa doktor hinggil sa mga pangmatagalang epekto ng gamot at surgery. Patuloy na magsabi ng iyong nararamdaman at humingi ng tulong at alagaan ng may talihap. Ano man ang gamot na pinili mo, tandaan mo na ikaw ay babae pa rin. Bago magsimula, pumili na isang araw bawat buwan kung kailan gagawin ang self-breast exam. Ideally, ito ay sinasagawa 1 linggo pagtapos ng inyong menstruation kung kailan hindi na masyadong sensitibo o namamaga ang dibdib. Maglaan ng ilang sandali para sa pagsusuri gamit ang 2 simpleng hakbang. Una, tumingin sa dibdib. Maglaan ng ilang sandali, obserbahan kung may pagbabago sa laki, hugis, balat o sa utong ng dibdib. Pangalawa, itaas ang braso sa ibabaw ng ulo at gamit ang dulo ng dalig sa kabilang kamay, marahang kapain ang dibdib sa paikot na direksyon. Pisilin ng marahan ang utong upang makita kung merong discharge. Siguraduhin makapa ang buong bahagi ng dibdib, kabilang na rin ang kilikili. Ulitin ito sa kabilang dibdib. Maaaring gawin ito habang nakatayo o nakaupo. Panghuli, kung may makapakang kakaiba gaya ng bukol o mapansing anumang pagbabago sa iyong dibdib, kumonsulta agad sa doktor.